Request nga nitong aking alaga, magluto nga daw ako ng fried rice with chicken canton. So, pinag-combine ko na lang yung mga ingredients. Charis. Eto nga palang shawarma para naman to sa kanilang dinner. Una ko ang lulutuin dyan ay itong ating chicken. Actually, nakapagsaing na pala ako ng rice. Kung nakikita nyo yun sa likod, nagsaing na muna ako para mabilisan na lang yung galaw mamaya. Medyo maraming garlic nga itong ginamit ko dito dahil may iba pa naman tayong lulutuin. So, pinag-isa ko na lang. At ito namang chicken fillet. Ayan yung gagamitin natin. Agayatin ko nga lang yan ng pa-cubes-cubes. Hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliliit. Tamang-tama lang. Pagkatapos ko naman siyang gayatin, ayan, titimplahan naman natin siya. Una ko ngang nilagay dyan itong salt, kaunting paminta, medyo madaming paprika, siguro mga half spoon. Susundan ko pa nga ito ng chili powder, kaunti lang. Pagkatapos, mekos-mekos nga lang natin yan para makombine yung mga ingredients na nilagay natin. Pagkatapos, sundan pa natin to ng kalahating lemon, squeeze lang natin yan. Mekos-mekos nga lang ulit. Pag nahalo na natin lahat, pwede na natin ilagay itong corn flour. Siguro yung nagamit ko ditong corn flour, mga 3 kutsara. Pagkatapos, halu-haluin lang natin to. Pagkatapos nating haluin, hayaan natin ng 5 minutes. Kasunod ko ang ginawa dito ay nagpainit ako ng kawali, dinilagyan ko na siya ng oil. Ginayat ko nga lang itong carrots ng pahaba na medyo maninipis. At nang uminit na nga yung oil, ayan, ilalagay na natin yung chicken na minarinate natin kanina ng 5 minutes nga lang. At pagkatapos ng 8 minutes, so ayan, naluto na natin yung ating chicken. Or hintayin lang natin hanggang sa mag-golden brown. At yan na nga yung itsura ng ating chicken nung maluto na. Ayan, isasalang naman natin yung natira pa nating chicken para maubos na natin tong maluto. At ayan na nga, naluto na itong ating chicken fillet. So, naluto na natin lahat. Ngayon naman ay, nagayat ko na rin pala itong ating mga gagamiting ingredients. So, meron tayong repolyo, onion, bell pepper, and then carrots, tapos itong corn. Kasunod nga ay magsisimula na tayo dito mag-fried rice. So, ilagay na natin yung cooking oil. Pagkainit, ilagay na natin yung garlic. Pag golden brown na, ilagay na natin yung eggs. Tapos mekos-mekos nga lang natin yan. Pagkatapos ayan na, ilagay na rin natin yung onion. At ngayon naman, isusunod ko naman dito yung mga gulay na ginayat natin kanina. So, meron tayong carrots, green bell pepper, red, and then yellow. Pagkatapos yung repolyo. Paghahalu-haluin lang natin yan. Siguro mga 5 minutes ko lang tong pinagalo-halo. Pagkatapos, ilalagay na natin yung kanin. Basmati rice nga din pala yung ginamit kong kanin dito. So, pwedeng-pwede natin yung gawing fried rice. So, sinain ko nga lang yung ating basmati rice with salt and oil lang yung nilagay natin para mapalambot natin siya. So, nalagyan natin ng sweet soy sauce. Mekos-mekos saglit. Tapos, isunod na natin itong corn. Paghalu-haluin pa rin natin. Pagkatapos, pwede na natin ilagay yung ating chicken. So, ganun lang siya ka-easy mga ka-olives. So, kayang-kayang tong sundan for sure. I-try nyo na talaga to dahil sigurado akong magugustuhan to ng inyong mga amo. So, ayan na siya mga ka-olives. Naluto na natin. So, ngayon naman, ilalagay natin siya sa hafida para hindi siya lumamig agad kasi sa mga oras na yan ay alauna pala. At alas 6 pa ng hapon sila kumakain. Next na natin gagawin ay gagawa tayo ng shawarma. Wait nga lang ako dyan ng isang chicken fillet. Ginayat ko lang siya ng pahaba. Pagkatapos, ngayon naman ay lalagyan natin siya ng pampalasa, katulad ng garlic powder, chili flakes, kaunting salt, chili powder, at syempre hindi mawawala itong ating smoked paprika. Susundan pa natin yan ng kalahating lemon. At syempre lalagyan pa natin yan ng garlic. Then pagkatapos, mekos-mekos na natin yan. And then, i-marinate natin ng mga 30 minutes. After 30 minutes, pwede na natin lutuin. Nagpainit na nga ako dyan ng kawali. Nilagyan ko na ng cooking oil. Pagkatapos, ayan, prituhin na natin siya isa-isa. Ngayon naman nga ay magtitimpla ako ng para sa sauce niya. 2 kutsarang yogurt. Pagkatapos nilagyan ko siya ng ketchup and then hot sauce. Parsley, kaunting lemon. Nalagyan ko na rin pala yan ng kaunting paminta at kaunting salt. Mekos-mekos and then ayan na siya. Natapos na. Naman ay i-assemble naman natin yung ating shawarma. Meron na rin ako ditong nagayat na cas, tomato, and onion. And eto naman yung chicken. Naluto na. And then yung ating tortilla bread. Naman ay mag-wrap tayo. Una kong nilagay ay yung cas, then yung tomato, pagkatapos kaunting onion. Nunod ko na dito yung chicken. And then yung sauce. Pagkatapos, i-wrap na natin siya. So, ganyan lang siya ka-easing gawin. So, diba, kayang-kaya natin masundan. Bago nga lang itong recipe, tinry ko lang talaga kung magugustuhan nila. At sa awa ng Diyos, nagustuhan naman talaga nila dahil naubos nga. Kaya nga ako nagtatanong kung nagugustuhan yung mga niluluto ko. Pag nakita kong naubos, alarms na. 6 na piraso lang talaga yung niluto ko dahil ganyan talaga ako magluto. Pag first try ko pa lang yung recipe. At abay, nagreklamo pa itong aking alaga dahil kukunti nga lang daw yung niluto ko. Kaya dadamihan ko na nga sa susunod. So, ayan, lulutuin pa natin yan saglit. Ayan, naluto ko na nga lahat. So, hanggang dito na lang mga ka-olives. Thank you for watching. Follow me for more videos. Bye!
Ang aga ko ang nagising at itong Salveo barley grass agad ang ininom ko. 30 minutes bago ako mag-almusal. Ang iba ng ating Salveo barley grass ay nakaka-boost ito ng ating immune system, nakapagpababa ng ating sugar level at nakaka-fight ito sa mga cancer and tumors. Imagine, sobrang helpful talaga nitong barley grass sa ating katawan. It provides energy and promotes faster recovery from sickness, improves skin health and slows down the aging process. O diba, hindi ka lang healthy, nakakapagpaganda pa siya ng skin at anti-aging pa siya. At ito pa idadagdag ko pa, all-in-one product na po ang Salveo barley grass natin. Pang vitamins or nutritional supplement pa siya. Kasi kahit 6 months babies or up, pwede itong inumin. Laging tandaan ng ating kalusugan ay ating kayamanan na dapat nating ingatan. Yan lang.